Noong unang panahon, mayroong hari na may 3 anak na babae. Lahat sila ay magaganda. Ngunit, mas nangingibabaw ang kagandahan ng bunsong kapatid nila na si Psyche. Kahit na isang mortal lamang si Psyche, sinasamba ng mga tao ang kanyang kagandahan. At dahil dito, ang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig ay nainggit sa kanya. May wagang tubig. Nais kong malaman kung sino ang pinakamaganda sa balat ng lupa. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa ay walang iba kundi si Psyche. Ano? Hindi iyon maaari. Lapastangan. Hindi iyon maaari. Mga lapastangan. Si Psyche pala ang pinakamaganda. Itinawag ni Venus ang kanyang anak. Cupid! Ina, narinig ko ang iyong tinig. Meron ka bang kailangan? Kaya kita itinawag dahil may papagawa ako sa iyo. Cupid, gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang mapaibig sa isang halimaw si Psyche. Susunod, aking ina. Hindi nabubuo ang pag-ibig kung walang tiwala. Hindi pala nabubuo ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Handa na sana si Cupid na panain si Psyche, pero siya ay tumigil dahil sa kagandahan ng babae. At napana ni Cupid ang kanyang sarili. Yung aking nagawa. Paano na ito? Ako'y nagkagusto na sa kanya. Kailangan kong puntahan si Apollo para sa protection niya. Apollo, tulungan mo ako. Bakit? Ano ang paglaro mo? May masamang balak ang aking ina sa babaeng aking nagugustuhan na si Psyche. Pakiusap, tulungan mo ako. Kaya tutulungan kita. Maraming salamat, Apollo. Ang sabi ng orakulo ni Apollo, ang prinsesa ay hindi na raw makakapag-asawa ng isang mortal. Ang sabi pa niya, ang kanyang magiging asawa ay nakatira sa isang kinalimutang bundok at ito'y ikinakatakutan ng Diyos at mga tao. Si Psyche ay nakaramdam ng takot at lungkot, pero kailangan niya itong gawin dahil ito ang mensahe ng Diyos na si Apollo. Dinala ng hangin na si Zephyr si Psyche sa mansyon ng kanyang asawa. Hindi nagpakilala o nagpakita ng anyo ang kanyang asawa. Ang sinabi lang nito kay Psyche na pagkatiwalaan at mahalin siya. Magtiwala ka lang, Psyche. Ang pag-ibig mo lang ang aking hinihiling. Pinagkakatiwalaan kita. Kung asawa, nais ko sana makita ang aking mga kapatid. Gusto ko silang makausap. Kung iyan ang gusto mo, sige, ipapatawag ko sila sa aking alalay. Mga ate, humanap tayo ng lugar kung saan makakapag-usap tayo ng maayos at walang makakarinig. Psyche, masaya ka na ba sa iyong asawa? Oo naman, napakaganda at perpekto na ang buhay ko dito. Inaalagaan niya ako ng maayos at siya'y napakabait. Gusto naman siya. Siya ba'y gwapo, matipuno, o ano? Napapaisip si Psyche sa kanyang sasagutin. Hindi ko pa nakikita ang kanyang mukha. Psyche, ayaw namin itong ilihim sa iyo. Ang alin?
Simula pa noon, alam na namin na ang iyong asawa ay isang nakakatakot na nilalang. Pero mabait naman siya. Paano mo yan nasabi? Malay mo nagbabait-baitan lang siya para sa huli ay kainin din. Oo nga, baka nagpapanggap lang siya. Ito ang kutsilyo. Gamitin mo ito sakaling saktan ka niya. Ang hindi alam ni Saiki, ang kanyang mga kapatid ay naiinggit na pala sa kanya. Gagawin ko ba talaga ito o hindi? Pero gusto ko talagang malaman. Abay, patawarin ako ng Diyos. Hindi makatotohanan ang kanilang sinabi. Ang aking asawa ay Diyos. Diyos ng pag-ibig. Si Saiki ay namangha sa maamang mukha ng kanyang asawa. Siya ay napatulala at dahil dito, nahulog niya ang hawak niyang kandila. Saiki, ano ang ginagawa mo? Pasensya ka na. Patawad, nasaktan ka ba? Huwag mo akong hawakan. Di ba't sabi ko sa'yo, ito'y makakadulot ng pinsala sa ating dalawa? Gusto ko lamang makita ang iyong mukha. Kung totoo nga ba talaga ang mga sinabi ng aking kapatid sa'yo. Pinako mo ang iyong mga pangako. Sinuway mo ang aking kahilingan. Teka lang. Gusto lang naman kitang makita. Hindi kailanman mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Yan ang tandaan mo. Gagawin ko ang lahat upang makita siyang muli. Kailangan ko siyang puntahan sa kaharian ng Diyos ang si Venus. Siguradong nandoon siya. Kinabukasan, naglakbay si Saiki sa kaharian ni Venus upang makita muli si Cupid. Diyosang Venus, humihingi ako ng patawad. Gusto kong makita muli ang iyong anak. Hindi maaari. Ako'y nakikiusap. Kung gusto mo talagang makita ang aking anak, gawin mo ang mga iuutos ko sa iyo. Kapag nakompleto mo ito, kakausapin ko ang aking anak sa ngalan mo. Ano po iyon? Una, paghiwalayin mo ang buto sa kani-kanilang mga sukat at kailangan mo itong matapos sa loob ng isang araw. Nahirapan si Saiki sa ipinagawa ng Diyosa, pero dahil sa laking tulong ng mga langgam, natapos niya ang gawain sa loob lang ng isang araw. Pangalawa, kumuha ka ng 3 bugkos ng gintong tupa. Si Saiki ay natakot at tumakbo paalis. Nalaman niya na ang mga tupang iyon ay mapupangis kapag tirik lang ang araw. At kapag gabi naman, sila ay natutulog at nananaginip. Iyon ang sinabi ng nilalang sa tubig. Ito na ang pagkakataon ni Saiki na makakuha ng balahibo mula sa mga tupa. Natapos na ni Saiki ang pangalawang pagsubok. Bumalik siya sa kaharian ni Venus para tanungin kung ano ang panghuling utos. At pangatlo, pumunta ka sa kaharian ng mga patay at humingi ka ng kagandahan mula kay Proserpina. Kailangan kong makakuha ng kagandahan ko sa Tina pero hindi ko alam kung paano ako makakapasok. Sino ka? Hindi mo na kailangan malaman pa.
Ako na ang maglalagay ng kagandahan ni Proserpina sa loob ng kahon at ipabalik ko ito sa'yo. Ilagay mo ang kahon malapit sa pasukan. Paano mo ito napuno ng ganun kabilis? Ang dami mong tanong na mahirap sagutin, Psyche. Dalhin mo ito kay Venus at ingatan mo ito. Maraming salamat mula sa akin at sa aking asawa. Salamat. Hindi matiis ni Psyche na hindi tignan ang laman ng kahon. Ito'y kanyang pinuksan at siya'y nakatulog. Psyche! Natagpuan ni Cupid si Psyche at agad itong linapitan. Psyche, bakit mo yan ginawa lahat? Di mo naman yan kailangan gawin. Cupid! Ang dalawa ay pumunta kay Jupiter upang gawing immortal si Psyche at para na rin magpakasal. Tulad ng isang paru-paro na lumabas sa kanyang kukon, si Psyche ay nabuhay patungong immortalidad. Binigyan ng Diyos na si Jupiter, si Cupid at Psyche ng kanyang bendisyon. Ngayon, kaya ay aking bibidisinahan kung magkaisa ang dibdib. Pwede mo na ang halikan ng iyong kabiyak. Ang pag-ibig o Cupid at kaluluwa o Psyche ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman. At dito nagtatapos ang kwentong Cupid at Psyche.